Si Laila de Lima, noong inimbestigahan yan sa bilibid drug trade, hindi rin siya pumunta eh. Pero doon lahat lumabas yung alegasyon. Hindi siya pumunta. She did not rebut yung sinasabi na nagsusubuan sila ng saba Nako! ni Dayan. Ba't hindi siya pumunta ron? Sinabi niya, hindi saba, latundan. Ano na naman bang kadramahan yan, Jinky Luistro? Anak ng toko, nananalangin ka lang, meron ka pang 360 camera na paikot-ikot sa'yo bago ho natin balagbagin ito si Jinky Luistro. Kaarawan ho ngayon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ho ang ating, simpleng pag-celebrate ng kaarawan itong si Tatay Digong dito sa PH Update. Ha? Click nyo na lang ho sa baba at pakishare tong video na to na Happy Birthday PRRD. Ito ang kanyang cute na cake. Ha? Siyempre, kailangan ho nating gunitain ng ang kaarawan ng ating iniidolo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta sa kanya at yung prinsipyo at paninindigan na ipinakita niya sa nakalipas na ilang taon, yan lang ho ang ating puhunan ngayong mga panahon na to. Yung prinsipyo at paninindigan. Ngayon, kung wala ka noon, maigi na mag-unsubscribe ka na kay PH Update. Dahil yun ang meron tayo dito sa PH Update. Yung pagmamahal at paninindigan na ipinakita nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang Pilipinas. Ayan ho. Happy birthday PRRT. Magpalakas ka dahil ihahatid mo pa sa Malacanang etong si Vice President Sara Duterte. Prinsipyo at paninindigan. Yun ho ang importante dito. Mamaya titirahin ho natin to. Pero, Jinky Luistro, gusto mo ba? Gusto mo ba? Anak ng toko, di ka nakakain nito. Pag nanalo si Bibi Sara, di ka na makakatikim ng strawberry cake. Ito na ho, umpisa na ho natin ang balagbagan. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Muli, happy birthday para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ating mga susunod na video, habang birthday ni Tatay Digong, itong cake na to, hindi ho mawawala dito sa harap natin to. Parang ang sarap kainin, no? Ang problema, di ho tayo mahilig sa sweet. Di ho tayo mahilig sa matamis na, na mga pagkain. Pero ito, titirahin natin to dahil kay Tatay Diggs naman to at strawberry naman to. Meron siyang konting prutas, kaya meron siyang konting berry, kaya pwede ho natin tirahin ito mamaya. Mamaya na, balagbagin ho muna natin ito si Jinky Luistro. Ang problema ko dito, Jinky, lang nga kayo, dapat pag nagnunubina ka, Jinky, ang sinasabi mo dyan, VP Sara Duterte, kaawaan mo kami. Yan dapat ang iyong sinasabit pagka pumapasok ka ng simbahan. Paano ka nag-sign of the cross? Sa ngalan ng maleta, ng envelope, at noong mga pakingkim ni pambaluslos. Ganun ba? Walang niya ka. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Meron nung background talagang makabagbag damdamin Kasi hindi ho natin pwedeng patugtog Yan Grabe naman yan. Magdasal ka na, Jinky. Kailangan mo yan. Ayan Grabe. Ano pinagdadasal mo? Sana makumbinsi mo ang sambayan ng Pilipino na paniwalaan yung inyong ginagawa dyan sa Justice Committee. Hindi na, madam. Tapos na tayo dyan. Kung hindi nangyari yung mga maanumalyang flood control project, baka yung pagtanggap ng ating mga kababayan dun sa isinagawa yung hearing dyan sa TUADCOM, baka ganun nila tanggapin yung ginagawa nyo na yan sa Justice Committee ngayon. Kaso ang hirap nito, karamihan ng mga nabanggit ni Saldico at ng mga security guard niya, security personnel niya, puro mga congressman na galit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon galit dito kay Vice President Sara Duterte. Jinky Luistro, galing-galingan mo, dalas-dalasan mo ang pagbisita sa mga simbahan ngayong mga panahon na to. Dahil kumbaga sa digmaan, nauubusan na kayo ng teritoryo. Di ba? Wala na Dati kasi nung nagtatwadkom itong mga to, angas itong mga to. Lahat, yung tipong yung mainstream media, social media, mga trolls nila, nagsasama-sama para banatan si VP Sara, banatan tong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon,
Ha, yung angas niya dati, ngayon nasa simbahan na ho siya. Anong kanyang pinagnunubina? Sa ngalan ni Vice President Sara Duterte, kaawaan mo kami. Dalas-dalasan mo yan. Kailangan mo yan ngayong mga panahon na to. Pakinggan ho natin ang naging Pandesal Forum. Pandesal Forum ng PDP laban. Kasunod ng nangyaring circus dyan sa Committee on Justice sa House of Representatives na pinangungunahan nitong si Jinky Luis Trobaculaw. Game! Mga kababayan, Naku. sa Buhay ating naman, members of the media and of course the social media, very simple lang ang sasabihin ko rito. They've always been saying that impeachment is a political, endeavor, political process. Kaya the height of politics is present in the House of Representatives sa Committee on Justice. I mean, wala na tayong pag-uusapan. Doon pa lang sa determination of form and substance. Pinakita na nila yung politika. 54 versus 1. Nako. Oh, itong si Rufus Rodriguez, kunyari, dito, hindi niya alam kung saan siya kapapanig, sa kaliwa ba o sa kanan. Pero bumoto pa rin doon sa substance. Oh. Nako. So, May hugot. May hugot itong si Jing Paras doon sa ginawa nitong si Kong Rufus Rodriguez. Ha? Okay na yon, ha? Kahit na bumoto siya noon doon sa sufficient inform and substance. Pero dito ang mahalaga, noong nagkalitaw-litaw na fishing expedition, lahat ng, kumbaga, sa bagay, di niya na mas mababalik yun eh. Sa bagay, kahit bumoto pala siya ng against sa impeachment o against sa sufficiency sa form at substance ng impeachment, matutuloy at matutuloy kasi wala naman silang dalawa nitong si Congressman na, ang pangalan nun? Bong Suntay, wala rin naman yun. Dalawa lang sila. Maaano rin sila, masasapawan din sila na majority. Kaya kung ano man yun, naging boto nitong si Congressman Rufus Rodriguez, wala rin naman magiging karga. Kumbaga, sa plenaryo na lang tayo pag-uusapan yan. Tingnan natin kung makakakuha sila ng sapat na boto. Pero base sa ating nakikita na to, diyan sa ginagawa ng Justice Committee, sa tingin natin ito personal ko to, pero sinasabi ng ibang mga congressman, may boto na daw ho sila, sapat na ang boto para ma-send dito sa Senado. Base sa ating nakikita, wala pa silang sapat na boto. Kasi hindi na tayo maglalaro hindi na tayo mag-grandstanding di ba? Kung meron silang sapat na boto at ebidensya kay VP Sara, diretso na yan. Dalawang bagay, wala silang sapat na boto o wala silang sapat na ebidensya. Alin man doon sa dalawa na yon, makukompromiso ang kanilang impeachment kung sakaling hindi nila gawin ang pag-grandstanding na to. Wala silang sapat na boto ngayon, kailangan pa nilang mangumbinsi o ipitin yung kanilang mga kasama na ipakita na overwhelming ang ebidensya ng mga nagsampa ng impeachment just sa hearing na yan, o wala pa silang sapat, walang sapat na boto, ganun din, wala silang sapat na ebidensya, mangangalap sila ng ebidensya, gagamitin nila ang Committee on Justice para pagdating sa Senado, planchado na. Dalawang bagay po yan. Ang hirap nito mga kababayan, baka yung dalawang aspeto na yan, wala silang sapat na boto at wala silang sapat na ebidensya. Kaya kailangan pang mag-grandstanding nitong si Jinky Luis Tro diyan sa Committee on Justice na yan. dinadrama nila ang taong bayan. Yan. Alam naman natin kung saan hahantong ito lahat. Saan? In fact, gustong-gusto nila talaga na magkaroon ng trial sa Senate. Pero ito lahat palabas. Alam mo ito. Palabas. Tulad nitong pangit na chairman. Kung makapangit ka naman, para si... Huwag ganon. Gusto niyang maging maganda sa mga media. Kaya panay press release niya sa mga mali-mali niyang sinasabi. Enhancing the political process to persuade the people in their favor. Kung gusto nila noon na 1/3 ay minamadali nila, bakit hindi na nila madaliin ngayon? Magboto na sila. Bakit pa nila gagamitin ang BP para sa kanilang sarswela?
Alam naman natin, sarsuela lahat ito. Oh, wala silang ebidensya, Yan. mangangalap pa. You know, when you file a case, if it's a criminal or a civil, you file a case in a criminal doon sa fiscal, pagdating doon sa complaint mo, nakalatag na lahat na ebidensya. Hindi ka na pwedeng, tika-tika fiscal, isubpina mo muna ito kasi wala kaming naka-attach ditong ebidensya sa sinasabi namin. Pwede ba yung ganon? Abogado din ho ata yan eh, si Jing Paras. Abogado din ho. Subpina mo ba? The fiscal, which is akin. Oh, sabi ni Jimmy, yung fiscal, kung anong trabaho ng fiscal, ganon din ang trabaho ng House Committee on Justice. They only determine probable cause. Pero if you're conducting a trial, you're already making a judgment. You're usurping the powers of the Senate. Ha? Di ba? Ano pang gagawin ng Senado kung pinrejudge mo na dito by making a mini trial kunyari, pero actually, you're already making a full-blown trial under the guise of a mini trial. Well, the Constitution did not use the word try for the House of Representatives. It only says initiate. And initiate means to say, i-determine mo lang, tapos kung mayroon kayong prima facie or probable, magbutuhan sa plenary. If you get 1/3, then let the Senate decide and try the case. Yeah. Ito, inuusig nyo na si Vice President using several stupid arguments from stupid people na hindi man lang mga abogado. Aray Ha? ka. Oh. Oh, paano na ang taong bayan? Tapos, gumagas na sila, nagpupunta sa Bali, mag-birthday celebration, hindi natin alam yung mga under the table dyan. Oh. So, ito lahat po ay pamulitika. Kaya, baloney, yung House, talagang alam na natin ang ang kanilang boto. Mayroon diyang iba, kunyari, isang partido, isang ganito, kunyari, pahaging-pahaging pa. Sabi nga nung isang businessman na kausap ko, nagpapalapad lang ng papel yan para baka hindi pa nabigyan. So, ganito po lahat yan. Politika ang nagtulak nitong Committee on Justice. Gusto nilang gamitin for their propaganda, and they're hiring even dean of law schools to talk in their behalf to justify their sarsuela na mini trial. Mayroon isang bobo dyan na din na sinipa ng kanyang law school, daldal ng daldal, ang daming din na sinasabi. Katulad ito ng mga iba pang mga abogado dyan na alam naman natin. Yung ba yung FEU ay yung pangalan? Dean Mel Santa Maria ba? Bitch, ba't mo naman pinapangalanan? Ganun talaga, kung kilala mo na rin naman, tanong lang naman eh. Yun ba yung Dean Mel Santa Maria ba yun? Yun ba yun? Ha? Yung laging ini-interview nitong si Ted Filon? Mali yung sinasabi nila, but hindi natin alam kung anong nasa likod ng kanilang mga sinasabi. So, ang bottom line para sa akin, mga kababayan, I've been a member of the House. There were 3 impeachment process that I've gone through. First, yung kay Chief Justice Dabide. Yung kay Chief Justice Dabide, we achieved 1/3. Pero hindi dinanggap ng Senado. Hindi in-endorse ni Speaker De Venecia. So, talagang pamulitika. Yung kay kay Bautista, pinatay na nila doon pa sa committee. Wala daw form, walang substance, pero na-overall ng plenary. So, ito lahat, it's politics. Kung may order ang speaker, may order ang majority floor leader, lahat yan, tameme lahat yung mga miyembro dyan ng Committee on Justice.
It's already been revealed by a Congressman Erice. It's been revealed by Toby Chanco na pamulitika lahat ito. Kaya ito sa inyo, lahat dyan ng mga congressman. Ito sa lahat dyan ng mga congressman. Kalma! Madami kang kaibigan dyan. Kung Congressman Jing Paras, marami kang kaibigan dyan. Kalmahan mo lang, kalmahan, ha? Kalmahan mo lang, kalmahan. Kayo dapat ang imbestigahan base doon sa 18 Marines kung ilan ang maleta na tinanggap nyo. Umamin na nga yung isang babae. Ha? Umamin na nakatanggap siya ng maleta. Pero hindi niya sinabi kung magkano natanggap ng tatay niya. Nako. Ha? Oh, iyon po. This is Parang alam ko yung tinutukoy na video nitong si ano. Alam ko ano yun eh, AI generated yun. Huwag tayo masyado magpapadala dyan sa mga ganyang klaseng AI. Ha? Mahirap na. purely political. Pero the people of this country is still hoping that the Senate will give justice to the impeachment process. Kaya takot na takot sila sa Senado because hindi nila alam kung anong decision. Pero for me, it's already, if it's foregone in the House na ma-impeach si Sara Duterte, it's foregone in the Senate na wala silang makukuhang boto to convict her. And that is my, crystal ball saying. Okay? Thank you. With due apologies. Just press it. Make it loud. Leave it on. Kaya, Joey, i-distribute mo na lang. Oo. Oo. Baka makalimutan ko eh. Oo. Para meron na sila. Kasi nga, although I clarified na alam kong walang kinalaman ang mga Goson dyan. They are very godly, religious people and they will not allow it. Eh, yung mga subalterns po nila, yung mga nasa baba ang nagko-cover up. So, yun po, binalita ko lang as a follow-up to another member of the party, si Senator Robin Padilla, who really wants to amend the law para mawala na niyang mga sexual harassment na yan, yung kay Gerald Santos and others na na-cover up. With that, I would like to turn over the floor to my among tunay, Attorney Raul Lambino. Sorry for the interruption. The rule about being a more supreme or better is mas magaling talaga yung estudyante. Okay. Well, first and foremost, I would like to greet everyone ng magandang umaga ng Huwebes ngayon, ano? Kahit na mataas masyado na yung sabi ng ating mga kagalang-galang ng mga congressman. Well, hello? Okay, go ahead. Yeah, with due respect, no? Kasi I'm also a member of Congress, but during our time, respectable po kami. And honorable. Wala po kaming mga maleta nun. Ano lang. Envelope. Sobre lang. But, no, to answer that, walang Ibig sabihin, tumanggap ka rin. Jing. Envelope din naman ngayon eh. Paano natin kung susupuin ang sistema kung umaamin kayo mismo na tumanggap din? Hindi ko alam kung joke yun O kunyari joke na lang. Ganon. Anak ng Petrang Karapatan. Yan tayo magkakaproblema. Walang ano dito, walang sa PH update, walang sacred cow. Tayo naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tinolerate ang mga ganyang klaseng kalokohan. Ngayon kung kahit na kabaro nating taga-suporta, lumalabas sa bunganga nilang ganyan, medyo dispalinghado ng konti, di ba? Hindi natin madadaan sa tawa kasi yung mga ganyang klaseng gawain, yan ang nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Kaarawan pa naman ni Tatay Digong. Pinapanood pa naman natin to na meron tayong, ang tawag dito, meron tayong, di ba? Meron tayong cake dito tapos babanatan mo kami ng ganyan, Congressman Jing. Naku, yari tayo dyan. basihan yon. Kasi, unang-una, wala namang eleksyon. So, paano niya ma-test yung support ng kanyang taong bayan? Pero, if you base it on the survey,
ng Pulse Asia, even in Luzon, napagataas ang trust rating ni Vice President. So, it's her word against a very official and, legitimate survey. So, pangalawa po, sinasabi natin na itong sinasabi ng mga congressmen is purely political. Why? Yan. I can vouch for it in the sense that nag-file po kami ng impeachment. Nag-file ang bayan muna, nag-file yung sinasabi naming hash-hash na impeachment. Pero yung rules na pinairal nila against Marcos is entirely different than the rules that they're imposing on the impeachment of VP Sara. Doon pa lang, politika na ang umiiral. Doon, nag-trial na o nag-hearing na sila at inaano na nila doon pa lang sa determination of substance as far as the Marcos impeachment in concern. Pero dito kay VP Sara, talagang pinalusot na nila yung substance. Because at the end of the day, they want to maximize the propaganda value of the Vice President. Why? For one reason. She will become the next president. And ito lahat ay takot na takot dahil sa daming mga maleta na tinanggap nila. They are thinking that there will be a serious investigation come the presidency of the Vice President. Yun po ang tinatakot. Kaya dito pa lang, papatayin nila. Pero ako, confident ako na hindi basta-basta, itong nasa Committee on Justice, mukhang ayos na yan eh. Ayos na yan. And there are people there na talagang they cannot accept the Duterte. So unang-una, ito si Riton. Bakit siya is in the forefront of all this? For vengeance. Kasi pahiyang-pahiya yung kumag na yan dahil sa sinipa siya ni Duterte for being a stupid and, irresponsible head of an office. Can you imagine he was traveling every month, on the basis daw na mayroon siyang doon? Nagsasaksya siyang ng pera pero yung kanyang liderato ay urban poor. So, ginagastos niya yung pera para sa urban poor. Kaya, outright, sinipa siya ni President Duterte. So, hindi niya matanggap yon kaya gusto niyang bumawi to the extent na magpapasupina siya ng mga records ng mga bangko at saka mga lawyers firm. Sinita na nga siya ni Congressman Rodriguez na mali-mali yun. There is a client lawyer's privilege. So, hindi ko alam kung nakakahiya naman sa UP College of Law, nanggaling pa ito doon. Now, with due respect, kaibigan ko ito, pero nag-iiba ang ihip ng hangin. Ito si Redon, it's all vengeance. Si Dilima, vengeance din yan. Vengeance. Kasi biniblame niya si Ferdito Pasio nung sa BACC at si Bit Aguirre na nag-file sa kanya ng kaso. Which was, kung hindi lang nagbago ang administration, baka nasa kulungan pa yung magandang Laila Junel de Dayan na babae. So, ito po lahat in answer sa parting word. Ito po ay pamulitika lahat. Now, if it's politics, wala, in violation of the Constitution because in the ruling of the Supreme Court, there must be, the Supreme Court admitted that it is political, but it is also legal. But this Committee on Justice is all purely political lang lahat. Walang legal kaya they violate the Constitution. And I suppose I will not be, I would not presume na hindi gumagalaw ang mga abogado ni Vice President to question all this in the court. Itong lahat ng mga violation. And in fact, I believe that if there is an immediate action, they can get an injunction or restraining order in all this violation of the House of Representatives. Thank you. Okay, Yun po. next. Okay, tag ko lang Manong Rod, excuse me, sorry sige, to interrupt.
dagdag ko lang, that is another example of the hypocrisy of these people. Si Laila de Lima, noong inimbestigahan yan sa bilibid drug trade, hindi rin siya pumunta eh. She exercised her prerogative not to be present during the hearings. Bago sasabihin ngayon ni De Lima na it should be taken against the Vice President. Kanyang ka-ipokrito itong mga taong ito. Yeah. Doon sa hearing, doon lumabas yung, Committee on Justice din yun eh. Di ba? Ewan ko kung may ibang committee roon na parang on dangerous drugs yata, I don't know. Pero doon lahat lumabas yung alegasyon. Hindi siya pumunta. She did not rebut yung sinasabi na nagsusubuan sila ng saba Nako! ni Dayan. Ba't hindi siya pumunta ron? Sinabi niya, hindi saba, latundan. Ibig sabihin, just to underscore the fact na hindi niya ginagamit yung sinasabi niya sa sarili niya. Hindi siya pumunta roon. And the committee respected that. Na hindi siya pumunta. Wala naman sinabi laban sa kanya. Hindi rin pumunta yung mga abogado niya. Bakit yun? Sinasabi niya, pag hindi ka pumunta against the Constitution, hindi ba ang hearings in aid of legislation na nasa Constitution din? Ba't hindi niya sinabi sa sarili niya yun? So, that is how hypocritical, how jealous-faced these people are. Doble cara talaga. Grabe. Attorney, first, papapikit tuloy si Attorney Bondok sa mga sinasabi mo. But anyway, Congressman Paras, from your end po, do you intend to file this before the Supreme Court? Kasi kinanong namin kahapon ng defense team, too early to say, but that remains to be an option. But from your end po, I think as a lawyer, no, and I would presume that the hired lawyers of the Vice President, they are actually monitoring all these things. And in my short conversation here with Attorney Bondo, we are in the same mindset that there must be an immediate action. There must be a monitoring because what they are now doing, the Committee on Justice, araw-araw they violate the Constitution. And they should be restrained from further violating and trampling the Constitution. Kasi mali. Walang mini trial na nakalagay sa ating saligang batas. that's why, sir, sa end or sa part niyo po, sir, are we expecting any action? Yeah. Ma-profile kayo sa... I would like to clearly state this for the record. We have not been tasked by anyone to challenge this before the Supreme Court or before any pertinent body. However, as an academic exercise, ako na po ang umaamin sa inyo, as an academic exercise and in the interest of our nation, no? Ako po mismo ay naghanda na ng bullet point argument ready. No, is a very it is a, kung sila may mini trial, kami may mini draft. No? Meron kaming mini draft. What? No, but do you know why? Because lahat naman po tayo gusto natin maging handa. But the reason why I wrote it kaagad, we wrote it, no? Kami ni Attorney Bobet, is because it was too easy to write. It was too easy because the violations are too blatant. Kaya po nangyayari to as a last statement, no? Kasi po, bagamat hindi sufficient in substance and in form sa aming palagay yung mga sinabmit. Ang problema po, yung mga nasa upo po, ang mga sufficient in substance abuse. No? Sila yung sufficient in substance abuse. Kaya ako po, sana mag-ingat sila kasi baka mahirap yung substance abuse kasi baka mag-sufficient in formalin sila pagdating ng ending, no? So you'll be filing it, Attorney So you'll be filing it, Attorney Bondok, anytime soon? Let me clarify. We have not been tasked by anyone. Okay. Ginawa po namin to in the interest of justice. Taus-puso po yan. Kasi po, based on their public pronouncements pa lang, it is so easy already to rebut all of their allegations. Well, let me answer that from the legal standpoint, no? Mind, sinabi na niya, pero I'll just add, no? Yung lahat na sinabi niyo po,
with your question, niraise na po namin yan lahat na issue. That's why we filed an impeachment complaint. Pero, dirty trick kami ng House. Unang-una, they made it sure na yung magtatanggap ay absent, nagbakasyon daw sa Taiwan. Yung kasunod niya, yung deputy, was also told not to accept it. In fact, did we file a case already to this guy? Itong si attorney, we're contemplating on filing a case against yung deputy, si Salonga. Kasi, hindi siya nagtanggap nung impeachment complaint namin. Had it been na tinanggap nila yon, napakalawak po yung akusasyon namin dito sa, ano ba tawag nila dito kay Marcos? Bangag na Pangulo? Yeah. So, mayroon po talaga na complaint kami citing all ng mga lahat na kabulastugan ni Marcos Jr. po. Pero ang inintindi nila yung kay BP Sara. Pero doon sa complaint against Marcos na pinail ng bayan muna na mayroon naman ding laman, wala daw substance. So, yun po ang imbalance. Yun po ang tinatawag nating pamulitika lamang. To protect Marcos, who is being accused of so many crimes by Saldico, by the 18 Marines, versus an allegation na pinagwala ng pasi ng COA against the Vice President na napaka-pranggot lang 125 million versus billions of billions na sinasabi ni Saldico na tinanggap ni Marcos Jr. Yun po. Thank you. Okay, Nga pala, may naalala lang ako. Yeah, Ang please. tawag na pala ng ibang tao kay Representative Luistro is representative necessity. Because necessity knows no law. Yeah. Okay. Bago natin makalimutan yung issue ng confidential funds, 125 million yun, tapos another 600 million yata yung sinasabi, di ba? Yes. Immaterial yung sa DepEd, dahil hindi naman impeachable official yung Secretary of Education. Anyway, pag pinag-usapan natin na ang basis lamang po nila ay yung notice of disallowance sa COA as evidence, naku po, pag yun po ay tatanggaping ebidensya, karaming makukulong na mga cabinet officials o kaya pati sa presidente dahil hindi pa nila na-account yung kanilang mga confidential funds or kaya mga notice of disallowances yan. Billions yan. Pumunta ka sa yung website ng COA. Every department, every year, marami silang mga hindi pa naliliquidate. But it doesn't mean na meron ng krimen na nangyari. So, ang daming mga unliquidated dyan. So, walang basic nga. Tapos, ewan ko, meron akong nakita sa Facebook na ginamit nilang ebidensya. Inilabas na raw nila si Piatos na ebidensya doon sa house, di ba? Pero maglalabas din kami ng Piatos dito, kainin natin, ha? Nasa poder na ng Pangulo yan to address the crisis on oil. In fact, yung kanyang Secretary of Energy has already said na may mga kausap na kami, na may mga supply na. Baka may ibang purpose ito. Mayroong mga iba na namang maniobra ito si Marcos. Alam mo, he always have so many dirty tricks in his kilikili. So, these are all alibis na Kaya na-alarm ang mga tao. Unang-una, this is too late. Because nung una pa lang na pumutok yung gera, reverberating effect na kagad yung mawawalan tayo ng oil. Pero sinasabi ni Marcos, 60 days ang reserve natin. Bakit wala pang 30 days nagtaasan na ang mga presyo? So, napaka-handpick niya na Pangulo, hindi niya na-address yung pagsamantala ng mga oil suppliers.
yung downstream. Minsan, ako, per my personal experience, pumunta ako sa isang gas station. Isa lang yung gas station boy, parang tinatago ng mga gas station na ma-dispense kaagad yung kanilang stock, hoping to have a windfall. But walang action ang Department of Energy, walang nakulong, walang nasampahan ng kaso dito sa mga businessmen na mga nagsamantala. So, hindi na kailangan ng emergency. Hinuli na dapat niya kung siya ay talagang competent na Pangulo. Pero he's just so incompetent that he has to devise an alibi through issuance of an emergency executive order, which can be done by the existing laws already. Thank you, thank you. Okay. Okay. Go ahead, please. Medyo naiintindihan ko ng konti yung negosyong oil. China, ibahagi nyo naman ang Pilipinas. So I've already, on my own initiative, not because, but I really wanted to help kasi alam ko yung problema pagdating sa oil and gas. Thank you so much, Mr. Okay, Kong, the last statement. Nagtatanong po kayo kung sinong may pera sa Pilipilaban? Unang-una, si Magtibag, daming pera yon. Kaya lang, in-scratch niya yung Pilipilaban at tumalon doon sa kabila. Isa pang may pera sa Pilipilaban, yung Pepito Alvarez, daming pera din yun. Tumalon din. Kawawa yung Pilipilaban, walang naiwang pera. Ayawan ko si Alcosi, baka mayroon pa. Pero anyway, whatsoever, ma'am. Yung si Magtibag, ang dami palang pera nun. Katabi niya yung bata-bata ni Atong Ang, yung si, anong pangalan nun? Atayde. Naglabas ng 1 bilyon, tapos hinawakan ni Magtibag. So, marami silang pera. Pero hindi na Pilipilaban yun ngayon. Nasa kabilang dako na. At iniimbestigahan yung mga 18 Marines na magsasabi sana kung sino binigyan ng mga maleta-maleta. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang hamon nito si Atty. Ferdinand Pasio dito kay Baculaw. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.